P1 ha. Papa Uno yung code niya. Itong neutral, yan ang tama. Maglalaro sa 0 to 1 ohms. Ito ay may may supply. Ingat lang kayo. Naka-on ng nito. Naka-on yung nakasaksak to sa kuryente. Yung sinusukat natin dito yung contact ng relay papunta dun sa rectifier. So lipat natin dito sa line. Ito yung line naman, ito yung dumaan sa relay. Pumunta dun sa line ng rectifier. Kailangan may makuha din tayo dito na 0 to 1 ohms. Pagka medyo mataas, yun may problema yung relay natin. Ayan, pabago-bago. Merong 6, merong 9. Ayan. Ito yung problema niya, kaya kinakapos siya. Itong relay na to. Ayan. Kasi maraming causes yung P1 eh. Meron dito sa IPM, meron dito sa DC. Dito sa DC. Pero kung dito siya pa lang sa EC line, sa EC pa lang siya, primary, ay nagka-problema na siya. Dito yan maluwag yung contact niya. Kumbaga, baka may corroded, may corrosion sa loob. Or mahina na yung magnetization ng relay. Kaya hindi siya makapaglapat ng maayos. Ayan Yan. Yan, may 10. May 10 ohms tayo nakukuha. Bago-bago. 5, 12, 6, 5, 2, 3, 4. Bago-bago siya. Hindi kagaya dito sa yan. Bago-bago na to. Lubat na ba? Dito. Kagaya niya Yan. 0 to 1. Nagpa-fluctuate lang sa 0 to 1 ohms. Meron tayo dito buo yung relay. Titestingin natin. Ito ay iba yung error nito. P4 naman yung ito P1. Ito yung P4. Wala siyang error na P1. Ito P1 to ito P4. So, bigyan buo yung relay sa IPM problem nagka-problema. IPM area. So, ito, i-check din natin yung contact ng relay line to neutral. Yan. So, wala tayong matestingan doon dahil may heatsink pa siya. Kaya kailangan natin baliktarin. Dito tayo ngayon mag-check. Ito yung line. Ito yung neutral. Line, neutral. Yan, magkatapi lang sila. Punta tayo doon sa may rectifier. Doon sa rectifier. Line, neutral. Neutral line. Dito yung yan. Tawid. Dito dumaan yung line sa relay dito. Yung relay dito. Toto. Dumaan yun doon. So, isaksak natin. Kita ba? Kita madilim. Yan. Yan. Saksak natin. Yun, magatik na yung relay. Dito muna tayo sa neutral. Itong neutral direct na to, dito dumaan ng relay. So, may makuha tayo ditong 0 to 1 na fluctuation. 0 to 1 to 0 to 1 ohms.
Dito tayo sa may line, lipatan din sa line, tapos dito sa line din ng rectifier. Kailangan ang good na kagat ng relay ay may 0 to 1 ohms na fluctuation, no? Ayan, no? Yan ang good. Yan ang good. Yung kanina, yung dito, yung may P1 error, ang fluctuation niya is hanggang 12 ohms, 0 to 12 ohms yung fluctuation niya. Kaya kumbaga mahina na yung magnetation, yung contact, siguro may corrosion sa loob ng relay, sa contact point. Kaya na kinakapos yung IPM. Kinakapos siya sa pagbigay ng 300 volts. Yan. So ito ay P4 error, ito P1. Ito, ulitin natin to. Kabitan natin ng wiring, i-on natin. Pagkagatin natin ng relay. Tapos meron siyang pasukan na dito. Tapos doon sa may rectifier, no. Ulitin natin kung anong pagkakaiba nilang dalawa. Yun, lumagatik din yung relay niya. Ito ang line to line ng rectifier. Ayan siya, mataas ang fluctuation niya mga master. 5, 6, 10, 7, 1, 9, 4. Yan. Dito sa neutral to neutral ng rectifier, yan lang dapat yung good. Dapat ganito din yung ano niya, kagaya dito sa neutral. Ang fluctuation niya ay 0 to 1 lang. Ito hindi siya masyadong nakakapagtawid ng ano, siguro may nakakang-corrosion. Yeah. Mahina ang magnetation ng relay. Kaya medyo hindi siya lapat. So papalitan lang natin to ng relay, no. Ito ay sa relay lang ang problema niya. Ilang oras daw lumalabas yan, pre? Namamatay agad? Ha? Oo. Kanina? Oo. Mamatay agad. So, ito na. Palitan lang natin to ng relay. Yung 2 HP pala, pre. Assemblin mo, pre, kasi uli natin. Yung magawa eh, nagbili na daw ng bagong customer. Ayaw naman bumili ng class D part. Yung ha? Namatay? Nagalaw mo? Ayo. Itong magandang relay. Iba yata to. Iba nga. Yan, ito pareho. Ito yung gagawin natin. Lagyan natin dito. Medyo natagalan tayo ba ako nakapagbalik sa vlogging. P1 error. Dito na-identify natin na relay yung may problema sa ganung paraan ng pag-check, no?
Meron din kasi P1 na nasa DC yung problema. Kinakapos yung DC. Ito easy lang siya, kinakapos na siya, kaya ito relay yung may problema. Palitan na natin to. Maandar saglit, segundo lang, tapos mamatay, lalabas yung P1. Ayun, oh, parang ano no, putol na. Putol na yung mga paa niya, master. Ito, putol oh. Wala na pala kontak. Yun oh. Baga sunog na yung loob nito. Kaya nagpipiwan na siya. Sunog na yung loob ng relay. P1 error. Nasa relay ang problema. Ayun oh. Wala na. May spark na siya oh. Yun oh. May sign na siya ng spark. Tapos, wala na. Sunog na yung isang paa niya. Tapos, tumutunog na rin oh. Kaya pala P1. P1 error. Magalaw yung stand natin ng cellphone, baka mahilo kayo mga master. Magalaw. Yun. Tingnan mo lang tunog.
Ayan na siya. Ay, salang natin ulit. Lagyan natin ng power. Kita ba? Yan. Continuity test yung gagawin natin dito. Kailangan 0 to 1 ohms ang neutral at saka line. Saksak natin dito. Yun. Parang maganda ang tunog nun. Itong neutral to line. Ayan, tama yan. Ipa-fluctuate sa 0 to 1 ohms. Itong line at saka line dito. Yun. Ayan na siya mga master. Oh. Yan ang good. Yan. 0 to 1 ohms din. Ayan, lalagyan natin ng sensor at compressor. Kasi yung kanina, hindi pa natin napalitan ng relay. Seconds lang. Pag andar ng compressor, patay agad. Lalabas na error na P1. Yan, ito titingnan natin. Medyo ingat tayo dito kasi live. Sana ba yung sensor natin dito? Hindi na namamatay. Pinalitan ko ng sensor. Patayin ko na kasi iinit itong pa. Sige, sige. Yun. Try natin, pandarin. Yun. Ayos, hindi na namamatay. Kanina segundo lang. Hindi natin mapatagal mga master, wala tayong heatsink. Yung goods na. P1 error. P1 error, itong problema. Yan, naka 18 minutes tayo. Pa-subscribe na lang mga master and paki-like and share ng mga videos ko para marami pa tayong ma-share ng mga troubleshooting tips at mas marami pa tayong matulungan ng mga client. Salamat po sa inyo!